Batang Quiapo, ito ang nagre-remind sa akin na every day, every taping is a blessing. Not a goodbye, but to see you soon! Marami akong favorite scene pero isa na doon ng favorite scene ko. Kasama ko sila Tanggol, yung inintroduce ako ni Divina sa grupo bilang Emil. And itong part na to, yung ending part ng character ni Emil. Specific na eksena ko, yung nakikipagbarilan kami sa meeting de avance ni Tanggol. Yung biglang sumabog, tapos hinahabol kami ng grupo ng mga pundo. Yun ang pinakagusto kong eksena kasi aside from action siya, dun mo makikita na yung tropa ni Tanggol nandyan para sa kanya kahit anong mangyari. Hindi siya iiwan. And for the Mondragon naman, itong part na to, yung ending part, dahil umabot kami sa point na walang iwanan, na kahit saan, kahit yung ibuwis mo yung buhay mo sa taong alam mong nagmamatter sa'yo, which is si Emil, ang nagmatter sa kanya ay si Boss Divina at ang mga Mondragon, dahil nandyan sila sa buhay ni Emil through thick and thin, kumbaga. Salamat sa lahat! Mauna na kayo! Ano yung sasabihin mo? Hindi kita iiwan dito! Mamamatay tayong dalawa dito! Nakita doon yung pagiging loyal ng character ni Emil. For me, as an actor, ang aral na isa sa buhay ko, syempre, wag nating kalimutan na maging tanggol tayo ng pamilya natin. Yung tagapagtanggol tayo kung sino may naaapi, tagapagtanggol tayo kung sino may nangangailangan ng tulong natin, family natin, mga kaibigan natin, kung sino yung mga taong nandyan para sa atin kung nung wala tayong pera, wala tayong kahit ano, yung tanggap nila tayo. So, yun yung mababaong ko bilang artista paglabas ko ng Batang Quiapo. Ang gusto ko namang mabigay sa mga viewers natin na palaging nanonood ng Batang Quiapo, yung loyalty sa mga amo natin, loyalty natin sa pamilya natin. May mga iba naman kahit hindi mo sila kadugo, pero nakita mo sa kanila yung or naparamdam nila na parte ka ng pamilya nila. Ibabalik mo rin yun or susuklian mo rin yun ng pagiging loyal, pagiging tapat para mabigay mo rin yung binibigay nila. So it's a give and take relationship siya. So kung binigyan ako ng trust ni Boss Divina, bibigyan ko rin siya ng trust or ibibigay ko rin ang buhay ko sa kanya. Hindi ko siya ma-explain dahil pag nandito ako lagi sa production na ito, it feels like family for me, na parang it's a family outside my family. Pag nagkaka-eksena kami or pag nagkakakitaan kami, especially sa production, bibigay mo na yung 100% mo para tulong mo na rin sa lahat na matapos agad yung mga eksena. And masaya ako na makabalik ako ulit after Provinciano. Pinigyan ako ulit ng chance ni Direk Coco na maging parte ng Batang Quiapo at gampanan ng karakter ni Emil. Yung trust na binigay sa akin ni Direk Coco, ng production, nila Miss Ayla, sa lahat ng mga directors, Direk Malu, Direk Darnel, Direk Richard Somes. Sobrang sarap lang na pupunta ka ng trabaho dahil alam mo na you're creating a good masterpiece. Nag-create kayo ng magandang material para sa mga manonood na laging nandyan sa Batang Quiapo na sobrang avid fan. And masaya ako bilang aktor na kasama ako doon or meron akong contribution para mabuo yung masterpiece na yun or mabuo yung magandang material na yun para sa mga manunood natin. Hindi po biro ang ginagawa namin sa set, hindi po biro ang mga eksenang kinukunan namin. Grabe po yung dugo at pawis na binubuhos po ng bawat isa dito. From the utilities, cameraman, director, sa mga BTS crew, lahat po ay pinag-iisipan, lahat po ay binibigyan ng pahalaga ang trabaho. Speaking of pagpapahalaga ng trabaho, Batang Quiapo, ito ang nagre-remind sa akin na every day, every taping is a blessing. Palagi ko nga sinasabi kay Direk Coco na, Direk, maraming salamat sa inspirasyon na binibigay mo sa amin. Hanggang ngayon, nai-inspire ako ni Direk Coco. And na-inspire niya ako kung paano mahalin yung craft ko, paano mahalin yung trabaho ko, paano mahalin yung pamilya ko, lahat ng mga tao na kasama namin sa production. And I would like to take this opportunity na magpasalamat sa CCM Production kay Direk Coco Martin. Maraming salamat, Direk.
Salamat na makatrabaho ka. Salamat na makasama ka sa isang magandang production, itong Batang Quiapo. Babaunin ko yan lahat. Since nung nagprobinsyano tayo, hanggang ngayon baon-baon ko lahat ng pangangaral mo sa akin. Thank you for always giving me an opportunity to work with mga batikan na artista natin na napapanood ko lang dati. We breathe the same air. Alam mo yung ganun, ang sarap ng pakiramdam na, Lord, maraming salamat dahil lang sarap mabuhay. And I love my job. Gusto ko yung trabaho na ginagawa ko, kaya iniingatan ko po ito. Kaya pag binibigyan ako ng chance, ibibigay ko 150% para po wala akong panghihinayangan. Sana yung mga nanonood ng Batang Quiapo, nabigay namin yung gusto ninyo or nagustuhan ninyo yung binigay namin dahil pinaghihirapan po namin. I'm so grateful lang na maging parte ng pamilya ng Batang Quiapo, and babaunin ko siya sa lahat ng mga trabaho na gagawin ko sa future, and ipagmamalaki ko sa mga anak ko sa future, sa mga pamangkin ko. And I know my family is proud of me, and andyan sila palagi para sa akin. So maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po kami tatagal ng ganito. Nasa show ako for 8 months since pumasok ako. And thank you sa mainit na pagtanggap. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo gabi-gabi sa amin, sa Batang Quiapo. Salamat dahil nakikita nyo po kung ano yung mga effort namin, kung paano namin buuhin yung mga karakter namin. Salamat po at patuloy po ninyong panoorin ang Batang Quiapo dahil marami pa pong mga kaabang-abang na mga eksena. Kita-kita tayo ulit sa mga susunod na palabas, and maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you so much. Yun para sa akin, and may mga bagong mukha at syempre first time ko makatrabaho yung iba, si Direk Richard. Maraming salamat po sa pagkakataong ulit na binigay ninyo sa akin at makatrabaho si Miss Osang ulit, tsaka si Kuya Roy. Salamat Vicky Family, Direk Coco, at sa lahat po ng bumubuo ng Batang Quiapo. Mahal po namin kayo. Ako po si Jay Gonzaga, ang gumanap na Emil Alfaro sa FPJ's Batang Quiapo. Now, signing off.